just weird because kung naaga ni mga Pilipino na accused of a crime sa gawas, ato ang magaling pa rin kamutan nga makauli diri, no? Dakpan ganig drugs na allegedly na drugs sa maleta or nakapatay og amo nga abusado. Di ba? Unya bitayon, buhaton mo kay tanan para makauli diri. No? Unya karon na like former president accused of crimes na dapat pwede naman ilitis diri sa tua, gipugos gid siya kadto dito, no? So that's probably one of the reasons why daghan sa tua ang apektado, especially diri sa Mindanao, because he is one of us, no? He understands our suffering, he understands our pain. He lives like ordinary people do, no? So he lives like a sub-Saharan person. No? Isa po na kanang sub-Saharan, no? Katotawhan na to, mao to siya ang pruweba nga dili tanan maayo mag-English bright, no? Dili sukatan sa pagka-bright ang pagkamaayo in English. He was so condescending. Actually, he was trying to make a point, in fairness to him, nga layo ang gap sa Manila o sa Mindanao. Iyang point ato kay nganong gi-explain niya nganong love kaayo sa mga tao si Tatay Digong. Actually, gitry niya i-explain nganong grabe ang ato ang gugma kay Tatay Digong kay for the longest time, Tatay Digong lang kuno, according to him, nakahatag og atensyon sa ato. Ang problema kay na-splice man, no? Mahotong actually he was explaining the existence of a gap, pero he could have said otherwise. Ingon lang taniya itong numbers. Wala taniya gi-compare ang Mindanao sa Sub-Saharan Africa, no? But mo nang giningon nga dili tanan maayo mag-English bright. Unya he was explaining na kuyaw siya credential, daghan siya libro nga napapublish, daghan siya thesis kuno, recognize siya sa international, pero I think those credentials don't matter if you don't have compassion sa tao, no? So ang credentials magmatter lang kung naa kay compassion sa imong isig ka tawo. So kato gitubag niya, gitawag pa niya troll sa mga tao and everything, binayran daw. So and third, I think one point that we can take away from it is grabe gid ang pride sa taga Mindanao, no? Di kita musugot nga i-lockdown ta sa mga tao. And I think going full circle kana nga pride that was cultivated during the time of President Rodrigo Roa Duterte, no? So I hope moving forward, kabalo ko toxic yun kayong social media. Daghan nagipang high blood, no? Basig nahurot na ang losartan ug ang Lodipin sa Mercury ug sa ubang pharmacy. But just trust in the Lord, no? Ang Pilipinas, we have been through so much, no? Gisakop tag Kastila, Amerikano, Hapones, napatayid sa 1, natayid sa 2, pero naa namang gihapon ta diri, no? Naglampos gihapon ta, nag-uswag gihapon ta, buhi gihapon ang Pilipinas. So kung feeling ninyo nga bugat kayo ni dalahon usahay, acknowledge nga bugat gyud siya, and then just trust in the plans sa Ginoo kay I think the Lord will not leave the Philippines behind, no? Naagihapon iyang gugma alang kanatong tanan, and we will surpass this one way or another as one people, no? And I think this will be one of the triggers to unite the entire Philippines, no? Para sa pagbag-o ba or para sa kaayuhan kanatong tanan, no? So just place your trust in the Lord. Everything will be all right. Everything is already taken care of, no? Nanani sa plano tanan, nanapoy plano para ugma o para sa mga mosunod na mga tuig. So do not feel stressed, do not feel anxious. If you feel anxious, just kneel down and pray, no? And place your trust in Him. So kana lang siguro, salamat o maayong buntag kanatong tanan.